In this video, alamin natin kung anong mangyayari kung magtabla-tabla sa number 1 ang NLEX, San Miguel, Barangay Ginebra at Magnolia. So yun po yung nagiging posibleng senaryo natin no, sa PBA quarterfinals. At yan po ay mangyayari sa kung ito ang magiging resulta ng tatlong laro na ating babantayan. No? Itong kung manalo ang Magnolia sa TNT, gaganapin yan sa Biyernes. And then kung manalo ang San Miguel over Northport sa Linggo. At kung manalo ang Hinebra laban sa Rain or Shine sa Linggo, ay ganito po ang magiging senaryo. Apat na teams ang magtatabla sa first place na may 8-3 win-loss record. So, paano nga bababasagin itong tabla na to? Well, yun nga, merong rule ng PBA na yung quotient system, based po yan sa mga resulta ng kanilang laro, yung mga na-involve sa tie, i-compute po yung quotient. At doon po malalaman kung sino ang may mataas na seeding dito sa mga apat na teams na ito, no? So, itong four teams, well, regardless of yung kanilang seeding, meron silang twice to beat advantage. Pero yung seeding, syempre, magkakaroon niya ng relevance kasi doon ang magiging basis kung sino ang kanilang mga kalaban sa quarterfinal. So, sino nga ba ang magna-number one dito sa sitwasyon na ito, sa senaryo na ito, kung magtablang NLEX, San Miguel, Ginebra at Magnolia pagkatapos ng elimination round? Well, based sa ating unofficial na computation, no? Ang magna-number one po dito sa ganong sitwasyon sa tablahang 8-3, four-way tie for first place with an 8-3 record. Ang magna-number one po dito ay ang San Miguel dahil po sa kanilang point differential na plus 17. Yung point differential po yun po yung naging margin noong mga laro na involve ang San Miguel with yung mga katabla nila like yun nga, yung NLEX, Ginebra, and Magnolia. So, base sa computation, plus 17 po sila. So, meaning, dahil nga pumataas yung kanilang winning margin over their opponents, yung kanilang mga katabla, San Miguel po ang magna-number one dahil dun sa plus 17 na point differential. Second naman ang NLEX na magkakaroon ng ah, second seed dahil sa kanilang plus 2 na point differential. So yan po yung again yung point differential, yung kanilang lamang or yung kanilang margin dun sa kanilang katabla, no, with San Miguel, with Ginebra, and itong Magnolia, no? And magna-number 2 nga po ang NLEX dahil nga sa kanilang plus 2 na point differential dahil nga kung matatandaan nyo, tinalo ng NLEX ang Ginebra at tinalo rin nila yung Magnolia. So nakatulong yun para makuha ng NLEX yung number 2 seed kung sakaling mangyari itong seeding na ito, no? Number 3, makukuha ng Magnolia ang number 3 seed dahil sa kanilang minus 9 na point differential. At kung matatandaan nyo, yun nga, tinalo sila ng NLEX and Ginebra, but nanalo sila over San Miguel, no? Noong elimination round, I believe overtime yon. And parang 4 points ata yung panalo ng Magnolia over San Miguel. At yun ay nakatulong yun para makuha nila yung number 3 slot pagdating sa quarterfinals kung mangyayari nga itong ganitong klaseng tabla, no? Yung trip or four-way tie for first place, no, with San Miguel, NLEX, and Magnolia together with Barangay Ginebra. Magnolia po ang makakuha ng number 3 seed. And then pang-apat yung Barangay Ginebra na may minus 10 dahil minus 10 ang kanilang point differential, sila ang makakakuha ng fourth seed pagdating sa quarterfinals, no. At mukhang nakasama sa Ginebra, no, yung dito sa sitwasyon na ito ay nakasama sa Ginebra yung kanilang 104-93 na talo sa San Miguel, no. 11 point loss yun against San Miguel at dahil nga dun sa talong yon, kung mangyayari itong four-way tie na to, ay dahil dun sa talong yun by 11 points ay bababa itong Barangay Ginebra sa number 4. Yan din po ang dahilan kung bakit ang San Miguel ay magna number 1
kung sakaling mangyari itong senaryong ito, yung kanilang 11-point victory over Ginebra, nakatulong yun para makuha ng San Miguel itong number one seed. And then, tuloy-tuloy na natin. Sino na ba yung base nga rin sa mga naging resulta nga nun, sino na ba yung makakuha ng 5 to 8 places no sa quarterfinals? Panglima ang Converse dahil sila lang ang walang katabla no sa top 8. Meron silang 7-4 win-loss record. Kung sakaling magtuloy-tuloy itong ganitong senaryo no, magiging panglima ang Converge, pang-anim ang TNT with a plus 25 na point differential, sila magna number 6. Tapos magiging pang-pito ang Rain or Shine, meron silang plus 4. And then number 8 yung Meralco with a minus 29 point differential. So yan po ang magiging senaryo from 6 to 8. Kung magtablang TNT, Rain or Shine and Meralco sa pwestong yan, TNT ang number 6, Rain or Shine magiging number 7 at Meralco magiging number 8. So if ever lang na ganun nga, ganito nga mangyari, again, kung manalo ang San Miguel over Northport, kung manalo ang Magnolia over TNT, and kung manalo ang Barangay Ginebra over Rain or Shine, ito po ang magiging quarterfinal seedings. So it's going to be San Miguel against Meralco sa quarterfinals, TNT against Rain or Shine, Magnolia against TNT, and then Barangay Ginebra against Converge. And of course, again, ulit-ulitin natin yung 1 to 4, sila po ang may twice to beat advantage pagdating sa quarterfinals. So yan po yung ating playoff scenarios no. For additional knowledge lang po, if ever po maging ganito ang mangyari at the end of the elimination round, kung again magtablang San Miguel and Lex Magnolia and Barangay Ginebra at 8-3, ganito po ang mangyayari pagdating sa quarter finals. Yan po ang magiging seedings at yan po ang magiging matchups para po sa quarter finals ng 49 season PBA Philippine Cup.